God is good! All the time! Again, God is good! Oh, yun. Palakpakan nga po natin si Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. So, blessed Sunday. Kung di po nagkakamali, first Sunday of April. April na po. Nasa kalagitnaan na po tayo ng spring season. Well, sa Pilipinas, ang tawag dito summer, no? Summer. Pero sa totohanan po, this is the parabang mid-spring. So, begin with mid-March, April, and hanggang May. Then, ang official summer ay June, July, August, then September, October, November ay fall, December, January, February ay winter. Now, ang mga Pilipino, wala tayong idea sa ganyan unless na kayo po ay nakatira sa abroad, especially sa Northern Hemisphere. At syempre, dun din sa Australia, opposite naman nung nasa Northern. Kasi sa atin dito, dalawa lang ang season natin eh. Alam niyo po, ibang-iba na po yung panahon. Sino kinsa-kinsa itong mga napanalanginan karong buntaga sa worship? Amen? Praise God, no? Kusugid kayo ang presensya sa Ginoo, no? Very strong ang presence, no? Glory to God. At bago binitawan ng ating worship leader yung kanyang microphone, sinabi niya po, Jesus Christ is coming. Amen? He is coming. Alam niyo, ngayon, Weather Bureau, yung mga nandoon sa panahon, weather and climate, at saka mga newscasters, sinasabi nila kami po, nung mga bata pa kami, nakakancel lang o nasususpindi ang mga klase sa school pagka tubig, ulan, bagyo, baha. Pero ngayon po, iba na. Hindi na po basa, kundi init. Wow, init. Tapos, ito pong buwan ng April ay action-packed. Ibig sabihin, punong-puno po ng heavenly activity ang buwan ng April. Lalo na heavenly kalangitan. Bakit to? Simula po noong March 25, nagkaroon po sa kanyang super full moon, nagkaroon ng lunar eclipse. So, bilang ka March 25, ito timbong buwan ng April, magkakaroon po ng mga conjunctions at pagsama-sama o alignment ng mga malalaking planeta. Katulad po ng Jupiter, Uranus, Saturn at saka malalaking planeta na hindi pa po nangyari since 84 years ago. 84 years ago. Ayoko kayang the other night, sabi ko, ano kaya kasi tayo mga Christians, puro positive tayo di ba? So, ibig sabihin, ito pong Uranus, Jupiter, at saka major planets conjunction, kung nangyari ito sometime 84 years ago, na-curious ako, what happened 84 years ago? Kasi po, hindi ordinaryo itong conjunction ng mga planetang ito. Ito po ay may kasamang full solar eclipse sa April 8. Matatiming yung eclipse ng solar ay new moon. Wow, ano ba yan? Hindi naman tayo tinuturuan ng astrology dahil marami nang sabi, bawal yan. Okay? Sa Bible. Pero may sinabi po ang Panginoon, hindi ko kayo ini-encourage dyan. Pero ang sabi ng Bible, mga minamahal, na ang Ginoo maglatag ng mga signs, dili lang diri sa yuta, pati po sa taas. So hindi natin pwedeng kontrahin yung sinabi ni Lord Jesus Christ at saka ng mga propeta na naay mga sinyales dito sa taas. Sa langit po. Yun yung mga last signs sa langit Kasi ang mga signs mauna dire sa yuta, sa kalibutan, no? Sa mundo ba? Dito mauna, dito muna ang mga signs, di ba? Pagka ang pinaka last sign sa lupa ay the preaching of the gospel of the kingdom, Matthew 24 verse 14, which will be our text ngayong umaga. Punong-puno po ng activity talaga. So when I checked 84 years, ako positive ba? Kasi breakthrough. Alam naman tayo mga Christians, wala naman negative na Christians. Meron ba? So lahat tayo always expecting for something greater, something better, something good. Gikan sa Ginoo, which is tinuod yun. Kay na may mga daghan ng mga promises at prophecies ang Ginoo sa kanyang pulong, no? Daghan. Only, exclusively for His people, for the elect, and for His children. So magsabi ng amen tanan ng mga children sa Ginoo dire.
Amen? Ang mga anak sa Ginoo, ang mga redeem, ang mga elect, ang mga saints, wala problema sa ato. Ang problema, dito sa mga taga-mundo. Amen? Kasi para yung siso Nakalaro ba tayo ng siso nung bata pa tayo? Yung siso ba? Pag ang nasa taas, yung sa kabila, yung nasa kabila, nasa baba. So magganyan yan no? Hindi man siya pwedeng kuhan. Wala may thrill kung ipabalance lang, magtinginan lang kayo doon. Ang purpose ng siso, yung bang thrill sa nag-play na up, down, up, down, up, down. So sa dugay pa na panahon, ang kalibutan, ang mundo, daghan, dako ang mga panalangin, enjoy lang sila, sila ang authority, sila tong power, ang tanan ng mga blessing sa kanila. Parang Egypt ba sa una? Tapos ang mga anak sa Ginoo, sige lang iyak, kaya nasa bitter bondage sila, di ba? 400 plus years. Pero dumating yung time appointed sa Ginoo na baliktarin niya. Binaliktad niya yung sitwasyon. This time, ang mag-rejoice na, ang mga maka-receive ng mga sobra-sobrang transfer ng panalangin, ang mga elect na sa Ginoo. Pero hindi maganda ito sa mga Egyptians. Kasi bugbog sirado sila sa mga plagues. Ang tanan ng mga salot, mga peste, hindi na dumating sa mga balay, sa mga anak sa Ginoo, sa children of Israel. Doon pumunta lahat sa Egypt. And right now, the world is like Egypt. It is the power of this age, the power of this world, the power of darkness. Mabang panahon sila yung ang church mag-struggle, ang church manalangin, ang church umiyak, ang church mag-suffer, pero naatay mga big time na panalangin gikan sa Ginoo. Pero ang mundo bagsak. So 84 years ago, pag i-minus mo 2024 minus 84, anong year ang mag-appear? Di ba? 1940. So, sino ba ang mga tao na dito 1940? Wala, medyo taas-taas na edad mo kung 1940, no? Pero hindi nyo gusto ang 1940. Bakit to? Dahil ang 1940, nung nangyari yung mga nangyari sa langit ngayon, nangyari 84 years ago, umatake ang mga Hapon sa Amerika at saka sa Pilipinas. That's the start of World War II. Hindi maganda yan. Bakit to? Meron na naman mga singkit na mainit ang ulo ngayon. Hindi naman mga Hapon. Pero umiinit at kumukulo na ang mga tubig sa South China Sea. And within doon sa 200, sabihin po natin parang nautical miles na economic zone, exclusive economic zone sa Pilipinas, kiniklaim ng China. At kung sa unang gobyerno, medyo may diplomasya, ang gobyerno natin o administrasyon natin karon, at saka ang daga ng mga kababayan natin ng mga Pilipino, ayaw nila na pasukin. Sino ba dito gustong pasukin yung teritoryo mo, di ba? So, in-announce naman to na naatay exclusive kanang economic zone, di ba? Pero, sarili natin na mga tubig, pinasok nila, binubumba nila ng water cannon ng mga Coast Guard nato, ang mga mangingisda natin hindi makakuan, and parang palaban ang mga Pilipino. Pero bago pa tayo magtuloy-tuloy, kay madami tayong pag-uusapan ngayong umaga. Okay lang po ba sa inyo? Okay lang ba? Sama-sama naman tama ni Udto niya. So okay lang. Praise God. Sampo muna ta. Para sa panalangin, to invoke ang mga dagang mga panalangin sa Espiritu Santo karong buntaga para sa pulong. Amahan, Father God, Lord Jesus, maraming salamat sa Espiritu Santo na kasama namin. Powerful indeed ang leading ng Espiritu sa praise and worship. At Lord, yan ang heartbeat namin. Kung heartbeat ninyo, Amahan, heartbeat din sa amin ng mga anak ninyo. Ibig sabihin pa, nagmamahalan tayo, Father God. Thank you, Lord Jesus, for embracing us and welcoming us and ushering us, Holy Spirit, into the very heart of worship, the Father. Ginoo, Amahan, Lord Jesus, karong buntaga, inihingi po namin ang mayamang panalangin o ang anointing sa Espiritu Santo sa word na amin pong maririnig ngayong umaga. Anoint every word not coming from any spirit but from you alone. Anoint every word coming from the Holy Scriptures. Anoint every word that will, Panginoon, enter and penetrate doon sa pinakamalalalim po na parte ng heart at spirit namin. Your word will not, shall not, cannot return to you void.
Tago niyo po ang inyong servant na hindi po ako ang ma-magnify dito o anumang grupo, anuman, sino man. Only the Father in Jesus Christ, Lord. Thank you, Holy Spirit. All the glory goes to you in Jesus' name. Amen. Mga minamahal, mag-reading muna tayo kay medyo mahaba ang mensahe ko ngayong umaga. Mateo 24, versikulo 14. Ayan mga minamahal. Okay Matthew 24:14 all the way to 20. So parang ilang verses yan? Parang 14, 15, 16, parang 6 verses, no? Okay, ito ang sinabi. And this gospel of the kingdom, ano po? O kining maayong balita, tama ba? Mahitod sa gingharian, igawali ngadto sa tibok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran, ug unya moabot na ang katapusan. Hindi na sinabi ni Kristo diri ang kani ang simula. Dili. Ang sinabi na ni Lord Jesus, pag ito nangyari, start na ang the end. Okay? The gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall be come. When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stands in the holy place, whose reads let him understand. Marami sa ato, gayintay kita sa aktual na templo sa Jerusalem na ma-establish. Ambot lang kung ma-establish ito, kaya pag in-establish yun nila gera palalo. Kung karon nga, di pa na matapos, di pa nahuman ng gera sa mga Palestino o mga Israelites, tama? Sige pa. Lalong matindihan pag kinanti nila, pinakialaman nila yung Dome of the Rock para itayo yung temple, na third temple na sinasabi. Maraming mga eschatologists, mga scholar sa Biblia, yan ang sinabi. Pero ang sinabi ni Yesu Cristo dire, maigsoon, kung ang holy place mapulyut. Now, we don't have to take this maybe, pero kung hihintayin pa natin yung temple na matayo, dugay pa to Ambot lang, good luck sa mga kung maitayo ito. Na yung mga plano, puro mga ato na mga hearsay, pero wala pa rin talagang kwan. Pero sinabi ni Kristo, hindi man templo. Ang sinabi din ito ni Paul, pag ang holy place karon, ang holy place, walang iba kundi ang church. Kung makasunod na ang mga worldly things sa balay o sa lawas ni Jesucristo, that is the beginning of abomination. Ibig sabihin pa, mga minamahal, sinabi na ng Panginoon, spiritually, I'm relating this in a spiritual sense, not the actual literal. Kaya ang versikulo, per versikulo sa Biblia, daghan gyud ang mga sides, no? Parang brilyante ba? Kakita kayo ng bato na brilyante, multifaceted, no? So hindi natin inaalis yung possibility na ma-establish ang temple, pero another aspect, ang mga churches sa huling araw, mapasukan ng mga, mapulyot ba ng mga worldly things. So, bakit sinabi sa Bible na the time is come that judgment must begin in the house of God? Kana, di ba? Parang 2 Peter chapter 4 verse 17 yata yun. So maglilinis ang Panginoon. Ngayon, nakakita ba tayo na mga supposedly ang church holy, pero hindi dapat yan makapasok. May ibang mga churches nakapasok din ang mga Halloween. Hindi man dapat makapasok ang Halloween. Ang Halloween, Devil's Holiday man to. Pero may mga simbahan na makapasok ang Halloween. No? So, ang dami na ipinasok, mga minamahal. Meron pa nga ako na isang malaking grupo, mas kilala sila, kumalat ito sa buong mundo. Pero nung one time nakabisita ako sa simbahan nila many years ago, bago pa nag-2010, isang malaking simbahan nila sa Davao. Malaki kasi network ito all over the world networking yung simbahan nila. Nagulat ako kay pinasarado tanan ng mga bintana, puro ang mga kurtina itim na. Itim na gyud ang mga kurtina, madilim.
Tapos yung kanilang church, parang ang mga praise and worship, parang mga rock-rock na ganama. Pinapasok pa nila, sabi nila sa revival, yung mga Red Horse Music Laban. Kadinig kayo ng Red Horse Music Laban? Nagulat ako, sabi ko, nangyari dito kay Pastor so-and-so? Pero namatay naman tong pastor na ito. O kasi, para na cancer. Pero pinapasok niya doon sa bawal na ipapasok natin ang mga bagay na dili gikan sa Ginoo. Bawal mapulyot yung holy things. So it's like sabi ng Panginoon, magsimula na magkasira-sira pagka inalaw kayo. Holy is holy. Ayaw nga papasukin ni si Moses doon sa holy ground kung dala niya pa ang sandalyas niya eh. Praise the Lord. Mabait ang Panginoon natin sa Kristyanismo. Sa Hudyo at saka sa mga Muslim, hindi sila makasunod sa balay ko, walay tanggalin pa ang mga panyapak. Pero tayo, okay lang, kahit nakayapak tayo dyan ng pupo, wala problema. Kasi isinama naman natin yung puso natin. Hindi naman natin nire-require na hubarin natin yung mga sapatos natin dahil baka mamaya, sa hirap ng buhay, paglabas natin, wala na yung mga sapatos na to. Lalo kung mga imported to. O, di ba? Pero I'm not talking about physical, I'm talking about yung mga sins na dapat hindi makasulod, dapat hindi makasulod. Tuloy ko ha, pero hindi po yan ang topic natin kasi ang pag-uusapan natin ngayong umaga, nilagay ng Panginoon sa heart ko, we're gonna talk about the mountain of the Lord. Everybody say, mountain of the Lord. Say it again. Asa man nakasituate ang Aurora? Alam ko may prayer mountain. Bakit espesyal yung bundok sa Panginoon? Hindi ko sinasabi na mamundok na tayo, ha? Pero i-share ko po. Basahin ko lang to para makatapos ta. Verse 16, let them which be in Judea flee into the mountains. Ayan, sabi ng Panginoon, no? Sa versikulo 16, nang sila nga anha sa Judea, pakaligawa ngadto sa kabukiran. Kabukiran na sinabi dito, pero sinabi dito mountain sa English eh. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Let him which is on the house stop, not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field, yun ang kabukiran, return back to take his clothes. Woe unto them that are with child, and to them that give suck. In those days, kawawa yung mga nagpapasuso ng mga baby sa last days, no? Pray that your flight will not be in the winter, neither on the Sabbath day. Okay, let me just share you a vision. Very quick lang. As much as possible, gusto ko matapos in 5 minutes yung vision. Nagsimula po akong tawagin ni Lord, well, at the age of 12, the Lord called me as an evangelist. So in my high school days, hanggang sa college, sige ko evangelize. Pagka-bakasyon, makapunta ako dito sa Cagayan de Oro, sa Davao, pagka-summer break. Pagka-17, mga minamahal, the Lord started calling me sa prophetic. Sa prophetic ba? So, pagkatapos ko sa klase, during my college days, in 17 years old ako, 1987, nakapanaginip ako, mahaba, pero yung lang highlight ko na lang, na inatake ang Pilipinas ng mga Chinese. Daghan yun na mga puti, na mga barko. Puti yun, nakita sa mata na ako. Makita ko talaga sa mata ko na ang mga barko ay kulay white. Dami nila, mga minamahal. At napuruhan nga ang Makati, City of Makati. Nakakita ako ng malaking explosion sa Makati. Grabe yun. Tama yung sinabi ng unang presidente natin na nagsabi siya na winarningan siya ni Xi Jinping. 7 minutes lang ang Maynila para marating ng aming missile. O yan sabi po yan mismo ni former President Duterte. Sabi niya, sinabihan siya ni Xi Jinping na 7 minutes lang yung bili pa rin ng missile. Ngayon, nakita ko po, napuruan one time. So, what patake sila? Now, 87, wala pa po masyadong maraming barko ang China. 1987, bakit? Ang power pa po sa South China Sea ay Amerika. Dahil hihintayin pa po natin na 1992 para totally mawala ang tanan ng mga US bases natin dito sa Pilipinas. Ang
isa sa mga malakas na magpapaalis ng US bases ay ang pagsabog ng bulkang Pinatubo in 1991. Pampanga ka, Sister Sunsun, di ba? Marami doon na nabaan sa lahar, di ba? Maraming bayan doon sa Pampanga, tabunan ng lahar. Pero mga minamahal, 87, 88, 89, 90, 91, mataas pa na panahon ba para, kaya hindi pa, at saka hindi pa po maraming barko ang mga China noon, mga Chinese. Wala pa. So parang sabi ko, imposible man siguro itong napanaginipan ko. Now, pagsabog doon sa Makati, nakita ko po ang tanan ng mga Christians, especially doon sa Antipolo part, kasi nandoon ako nakatayo eh. Sino nakarating na Antipolo? Antipolo Rizal? Mataas po na bundok yun. Kitang-kita mo yung buong Metro Manila. So, kita ko po ang mga Christians sa ibabaw ng bundok, they were all praying. Praying. Sa pagsabog ng nuclear, walang mga Christians na tinalaban ng nuclear. Kasi parang merong gelatin na kulay red na bumalot doon sa mga Christians. Ano po? Pagkabalot ng parang gelatin na red, hindi makapenetrate ang radiation. Ano po? So to cut the long story short, nag-pray sila, pray. Daming prayer hanggang the Lord fought. Actually, ang daming pinadala ang Panginoon para masira yung mga barko ng China. Mga minamahal. Unang ginamit ni Lord yung malalaking batong yelo na nasa Job. Sabi po sa Job, thank you, Brother Alan. Sabi po sa book of Job, nung kinakausap ni Lord si Job, na nakita mo ba ang mga storehouses, ang mga kamalig ko sa langit, na nandoon ako nag-ipon ng mga bato-batong yelo na gagamitin ko sa araw ng gyera. Yun po. So, makita niyo po, nasa Job po yan. Nung kinakausap na ni Lord si Job, mga minamahal. Gagamit si Lord ng... Yun yung nakita ko po, bato-batong yelo yung ginamit doon sa mga barko. Pero marami pa rin, napre-pray pa rin yung mga Christians na, Lord, maawa ka sa mga bata, sa mga kababaihan. Then, ang last na ginamit ni Lord para masugpok lahat yung mga Chinese warships ay mga tsunami. Malalakas na hangin, and then nagkabale-balentong po yung barko nila sa pamamagitan po ng malalakas na hangin. At nangyari yun because of prayer ng mga Christians. That was in 1987, in a dream. Now, 1992, nandoon na po ako sa prophetic sa Washington, sa Amerika. Pinakita ulit ni Lord sa akin the same dream. This time, hindi na po ako tulog. Gising na po ako with the prophets. Yung pinaliwanag ng mga propetang udyo, mga balbasaradong akala mo, mga Moses, Elijah, sinabi nila, Prophet Roderick, yung nakita mo na gelatin na parang red na bumalot sa inyo doon sa bundok, that's the blood of Jesus Christ. It's the covering of the blood. So alam niyo po, ang daming sinabi sa Bible about sa mountain. Hindi ko po ibig sabihin na umakyat na tayo sa mga bundok, but this is a spiritual position, mga minamahal, no? Though there are literal mountains. Ang Ginoo, masyadong mataas, kaya nga sa Bible, ang tawag sa Panginoong Diyos ay El Elyon. Alala po ninyo yung Song of Moses, kasi magkadikit lang yon. Psalms 90 is the prayer of Moses. Psalms 91 is the Song of Moses. So, dalawang chapter ito magkadikit. Kaya noong unang panahon, wala pa man chapter. So, 90 is the prayer of Moses. 91 is the Song of Moses. At mahal na mahal natin yung Psalms 91 kasi dito ang mga promises ng protection. He who dwells in the secret place of Elyon shall abide under the shadow of Shaddai. Yung po sinabi doon. Sino man ang nakatira doon sa mataas na lugar ng kataas-taasan Diyos, hindi maaano dahil sila ay aaninuhan, kukuberan ng anino ni El Shaddai or ng Almighty God. So makita niyo po, Psalms 91 is a very good chapter to recite kung gusto niyo ng protection. Na po na mga promises ang Panginoon sa ato tungkol sa divine protection. Ipro-protect talaga tayo ni Lord. Pero kailangan po sa churches, Christians praying, not playing.
Yun po. Kaya saludo po ako sa lahat ng mga prayer warriors at intercessors na nagdo-dawn watch, nananalangin, nagpe-prayer and fasting. Kasi madali lang pong gumawa ng programa ang mga simbahan, pero yung mga programa natin, hindi po kinakatakutan ng mga evil spirit yan. Saan natatakot yung mga evil spirit? Pag tayo po ay marunong mag-pray in the Holy Spirit. So prayer is the key. Even sa pagharap natin kayo sa Kristo, we should be praying always. Jesus Christ said in Luke 21, watch and pray always that you will be accounted worthy to escape all these things. Para maka-escape po kayo sa lahat ng paparating. Pray, pray, pray. Amen? That's the power of prayer. So sumasaludo po ako. At ang aking encouragement sa mga intercessors, sa mga prayer warriors, don't give up. Keep praying. That will secure the church, the families, every Christian, tanan, protektahan ta sa Ginoo. Amen. Now, let's talk about mountain. Kaninang maga, bago pumunta si Brother Jundy sa akin, kasi gising na ako na alas 6, devotional time, sabi ko, Lord, ano nasa heart? The Lord gave me Matthew 17, tungkol sa isang bundok, kung saan si Jesus Christ nagpanibago ng anyo. Yung tinatawag pong transfiguration. So sabi ko, ito ba ang i-discuss ko, Lord? Kung saan kompletos ricados sa Matthew 17. Bakit to? Mga taga-bundok at mga taga-dagat nagsama-sama kausap ang Ginoo gikan sa langit. The darling of heaven, sa mga mountaineer na si Moses at Elijah at sa mga mangingisda, nagsama-sama sila. Not all, but 3 plus 3. 3 doon sa taas, 3 doon sa baba. Doon sa Mount Tabor. Mount Tabor. Sabi ko, ito ba i-discuss ko, Lord? Hindi. Doon i-recite mo yan. Sasabihin mo yan. Now, ano ang kahalagahan ng bundok? Ayan. So, isa-isayin na po natin, mga minamahal. Okay? Ito po yung 7 bundok na nilagay ni Lord sa heart ko. 1. Unang-una, ito 7 lang. Maraming bundok sa Bible, pero 7 lang yung binigay. Ano ba? 7 last words, balik tayo sa Holy Week. Hindi po 7 palabras ay i-discuss ko ngayong gabi, ngayong umaga, kundi the 7 mountains na nandoon sa Bible. 1. Mount Ararat. Okay? Ano nangyari sa bundok ng Ararat? Sa bundok ng Ararat, umistop ang judgment ng Ginoo. Doon naglanding o doon nagdock o doon nag-stop, nag-rest ang arko ni Noah. Mount Ararat. Doon din po lumabas si Noah, Patriarch Noah, ang 3 niya mga anak, ang mga asawa nila, pati ang mga dagang-dagang mga hayop na naligtas sa baha, sa dilubyo. Doon nag-offering si Noah, to cut the long story short. At mga minamahal, yung Ark of Safety ay naging Ark of the Covenant na rin because God put in the heavens a bow, rainbow. Mga minamahal, at sinabi niya, gumawa siya ng covenant not with Noah but for the whole human race. Hindi ko nawawasaking muli ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Habang nakikita ninyo dito sa langit, I have set my bow in the heavens. That's the sign na hindi ko na wawasakin. So, you have the rainbow. Diba? Familiar kayo sa story na yan? Yes or no? So, that's Mount Ararat. Now, Pastor Roderick, anong meron sa mga bundok? Bakit mahilig ang Diyos? Ayan, nakita in Genesis 8:4, the ark came to rest in the 7th month. Wow! Puro 7-7 to. 7th month on the 17th day of the month on the mountains of Ararat. Ano ba ang sinisignify ng bundok? Unang-una, ang bundok speaks of kingdom, power, authority. Sa Revelation, pinaliwanag ng angel doon sa naka-receive ng Revelation, the 7 mountains are 7 kingdoms. Di ba? Naalala niyo din po, nung tumama yung bato gikan sa langit, well, actually, coming from a very high mountain, may isang bato na hindi pinapansin, tinamaan yung higanting statue ni Nebuchadnezzar. Nag-collapse, which is made of gold, silver, etc., precious metals. Nadurog yung statue at yung bato naging malaking-malaking bundok. At pinaliwanag ni Prophet Daniel na yung batong yun ay walang iba kundi si Jesus Christ na hindi pinapansin. At pagdating niya, lahat ng kingdom sa world
dudurugin niya. At ang magiging kingdom na lang ay yung Messianic kingdom, which will not be moved, but will abide forever and ever. Yun yung kanta ni Paul Wilbur, Paul Wilbur or si the other guy, yung si Jesus is Alive. Nalimutan ko ng pangalan nun, yung Black, Ron Kinoli. Di ba? Naalala niyo si Ron Kinoli, yung kumanta ng Jesus is Alive? Okay, na sinabi niya, and of the increase of His kingdom. Pareho yan sila, Paul Wilbur at saka si Ron Kinoli, na the kingdom that shall know no end. Ang kingdom sa Panginoon, walay katapusan. Amen? So that's Mount Ararat. So, ang unang symbol ng mountain ay kingdom, authority. Ever say kingdom? Authority. Say it again. Authority. Dalawang klaseng bundok. Mamili ka lang kung anong bundok. Mountains na gawa sa soil or mountain na made up of rocks. Ano sa tingin ninyo ang safe dyan? Yung mga rocks. Kasi po yun, bakit mahal ni Lord yung mga mountains? Kasi po, hindi naman yan heavenly. It's really earth. Pero nakita po natin, meron siyang effort ng pag-akyat patungo sa langit. Amen? Kita niyo ba mga bundok? Paakyat? Wala man sa atin makalipad katulad ni Superman, mga minamahal, no? Pero yung mga bundok, paakyat, pataas, parang puno. Kaya yung mga bagay na yan, mahal ng Panginoon. Puno, bundok. Bakit? Hindi siya palubog, kundi paakyat. Parang susumikap silang umakyat papunta sa langit. Okay, wala natin. Ano pa po simbol ng mga mountains? Hindi pa po ito yung pinakangkuan. Nabigyan ko lang kayo ng background. Mountain, mga minamahal, you can see the salvation of the Lord. Sabi niya, you will see my salvation in my holy mountain. Diba? Ang pagliligtas ko, makikita ninyo. Kita naman natin, yung mga nandoon sa Ararat, mga nasave man yun. Diba? Sabi ni Peter, ang nasave nung judgment day ay 8, number 8. There were only 8 souls na nasave. Amazing, dahil ang pangalan ni Yeshua o ni Lord Jesus, Hebrew, Greek at English, pagka kinonvert ninyo sa number, ang laging labas ay 8. 8. 8. Wow, bakit kaya? Ano ba ibig sabihin ng 8? 8 is infinity. 8 is new life, new beginnings, walay katapusan, and also that's the atomic number ng only gas na makabuhay sa atin, makabigay ng buhay sa atin. Ano po? Anong gas ang nakakabigay ng buhay sa atin? Oxygen. Kaya nga nadinig nyo yung oxy. Atomic weight po number niyan is 8. You know? So 8 is the number of salvation. Okay, iwanan po natin yun. Mga minamahal, boring ba? Iwanan natin yung Mount Ararat. Susunod sa Mount Ararat, Mount Moriah. Whoa! From Noah to Abraham, Mount Moriah. Anong meron sa Mount Moriah? Doon si God shows His salvation sa bundok. Ang Mount Moriah ay tatawagin ding Jehovah Jireh. Genesis, grabe po, no? Bakit po? It's the altar of sacrifice. Doon dinala ni Father Abraham si Isaac para i-offer sa Ginoo. So you have the covenant with Noah, Ararat, you have the covenant with Abraham sa Moriah. Ang sinabi ni Lord Abraham, i-bless kita dahil hindi mo dinamot. That's, I think, Genesis chapter 22. I stand corrected. Chapter 22 ng Genesis. Sabi niya, dahil hindi mo dinamot, upon blessing, I will bless you and I will greatly multiply yours. Kana, kung gaano kadami yung stars at saka yung mga buwangin, ganun ko kita pararamihin. Amen? Nanyo, Genesis 22 nga, oh. I will indeed bless you and make your offspring as numerous as the stars in the sky and the sand on the seashore, and your offspring will possess the gates of their enemies. That's Mount Moriah. Bakit tinawag na Jehovah Jireh? Kasi nung dinadala na ni Abraham, Father Abraham, si Isaac, nagtanong ang bata, parang weird. Bakit? Meron altar ka na. Meron ng kahoy. Where's the sacrifice? Hindi niya masabi, ikaw. Baka tumakbo eh.
Halika, huwag ka na maraming tanong. Tinatalian niya na dahan-dahan yung anak niya. The Lord will provide the sacrifice. Sa Mount Moriah, yun na po. It's the mountain of blessing. Hello? Kanina, yung po mountain of salvation na hindi na stop na ang judgment sa Mount Ararat. Dito naman is a covenant of multiplication. I will multiply, 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 multiply. So that's the Abrahamic Moriah. Later on, ang Mount Moriah ang magiging Mount Zion kung saan itatayo ang bahay ni King Solomon. Ooh. Hello? Sino ang pinakamayamang hari? King Solomon. Sobrang yaman. Ano meron sa Mount Moriah? Dito, imo-multiply kita todo-todo. Ano ibig sabihin? Dito nilagay si Isaac. Doon din nilagay ang bahay na pinatayo ni, actually, it started sa heart ni David, pero tinapos ni Solomon. Sinasabi lang ni Lord, sa tinuod, wala yung mga anak sa Ginoo na pobre. Walang anak ng Diyos na maghihirap. Nadidinig ba kayo? Nakikinig po ba kayo? Pag nayo ay bahay ng Panginoon, walang hirap. Sa mundo meron, pero bahay ka man ng Panginoon. Oh, okay? Siwa natin Moriah. Hindi pa po yan yung topic ha. Sinasabi ko lang muna yung mga 7 mountains. Hindi pa talaga yan yung mensahe. Okay, talon tayo from Moriah to Sinai. Oh, Mount Sinai. Dito naman, the covenant of the law kay Moses. Tinawag din Sinai or sometimes Horeb, which is interpreted the mountain of God. So dito na po, tatagal ang mga Israelites. Under this covenant with Moses, instead doon sana sila kay Father Abraham, ang Israel sumilong ngayon kay Prophet Moses. Mga minamahal, under the covenant of the law. So doon yung Mount Sinai, 10 Commandments. No, right? So, hindi na natin ibubukan yan. Alam niyo na kung anong dami. Maraming beses dyan sa Mount Sinai. Kulog, kidlat, lindol. 2 malaking propeta ang nagpunta dyan dahil gusto nilang makita ang glory ni Lord John. It's the mountain of the law. Hindi po, mountain of the Lord. Well, mas kilala sa mountain of the law. Kaya nga, 2 ang tawag nila dyan sa Arabia. The Jebel al-Musa, the mountain of Moses, at yung talagang lugar na nagkaroon ng actual spot na binigay yung law, at tawag po ay Jebel el-Luz, the mountain of the law. Okay? Saudi Arabia po yan. Saudi Arabia. Iwanan na po natin yan. Bawal pumasok dyan. Hindi ka makapasok dyan basta-basta kahit ngayon. Hinarangan niya ng mga Arabian government. Pagka nag-trespassing ka, huli ka, kulong. Okay? So Mount Sinai. So ilan na? You have salvation, you have the covenant of blessing, then you have the covenant of the law, which leads to bondage. Pero something else, may nangyari pa. Pagkatapos ni Moses, here comes Elijah. Oh, hindi ko na sabi, di ba si David? Hindi ko na po sinabi yung Mount Zion dahil ang Mount Zion is Mount Moriah. Mga minamahal, ano po? Now listen, ano nangyari? It's the mountain of the Spirit. Uy, dito magsisimula ang revival. Dito bababa ang apoy. Oh, anong tawag doon sa bundok na yon? Mount Carmel. Doon naman sa 1 Kings chapter 17. Okay? Huwag niyo po muna akong tulugan, ha? Mount Carmel, mountain of the Spirit. Kung may mga nag-backslide na, pwede ba bang magka-revival? Yes. Pwede po mag-revival. Sino nagkokos ng revival? Si pastor? Hindi. Sino nagkokos ng revival? Ang church? Hindi. Ang revival ay resulta ng galaw ng Espiritu Santo. Pag bumaba ang apoy sa Espiritu Santo, ma-revive yung mga backslider. Pero paano natin gagawin? Repair the broken altar. Ibig sabihin, ibalik ang panalangin. At akala natin si Prophet Elijah ay prophet of fire, si Elijah ay tinatawag pong man of prayer. James chapter 5. Kaya sa nasabi si James, pray kayo ng pray dahil ang prayer ng mga matutuwid, effective. The effectual prayer of a righteous man availeth much. So ilan na yung nakita natin? 4 na.
Okay, countdown. 5. Alright. 5 talaga. Punta tayo dito, mga minamahal sa bundok na to. Ano naman to meron dito sa bundok na to? Mount Tabor. Mount Tabor. Ano meron sa Mount Tabor? Matthew 17. Sa Mount Tabor, ibig sabihin po, Mountain of the Tabernacles. Yung dalawang propeta sa Lumang Tipan, gusto nila makita ang glory sa Ginoo. Ang kusog na glory. Pero hindi nila makita ang glory ni Lord sa Mount Sinai. Dalawa yon, si Moses at saka si Elijah. Ang nakita lang ni Moses, ang likuran lang. Ayaw ipakita sa Ginoo ang kanyang naong. Tama ba? Hindi mo makita mukha ko dito. Ang makita mo dito, likuran ko lang. O yan sa Mount Sinai. Pero nung gusto nila makita yung mukha ni Lord, kinakailangan silang dalhin sa Mount of the Tabernacles. At nakita nila ang mukha ni Lord. Kaninong mukha? Kaninong mukha? Lord. Yan may corona. Ginoong Jesucristo, kung saan ang itsura ni Lord Jesus, nagmistulang parang araw ang damit niya. Sobrang liwanag, sobrang ningning. Uy, hello? Ganun ayan ang sasabi ko kanina, nabasa ko kanina, Matthew chapter 17. Nanginig sila Peter, James, and John. Yung mga taong dagat, nakita yung mga taong bundok, si Moses at si Elijah, kasama yung creator ng bundok at dagat, nagbago ang itsura. So doon nila nakita si Jesus Christ. Nakita nila si Elijah at saka si Moses. At bumaba yung makapal na cloud, at sinabi yan, while he was still speaking, kasi ang sabi ni Peter, napakaganda naman itong experience namin, Lord. Gawa na lang tayo ng 3 churches dito. Isang church mo, isang church ni Elijah, isang church ni Moses. Hindi ginamit ko lang yung word the church, but actually 10 worship places, tabernacle. Pero sinagot ng Ama, sumagot yung Ama, hindi ang Ginoong Jesucristo. Ang Ama ba? Hindi ang Ginoong Jesucristo, kundi ang Amahan, ha? While he was still speaking, suddenly, the Shekinah glory of God, the bright cloud covered them, and there was a voice from the cloud saying, "This is my beloved Son. I take delight in Him. Listen to Him." When the disciples heard it, they fell face down and were terrified. And pagkatapos po niyan, then Jesus came up and touched them and said, "Get up, don't be afraid." And when they looked up, they saw no one except Him. Suddenly, ang gusto ni Peter, meron tayong prophetic church, meron din tayong church ni Moses, at meron din tayong church ni Jesus Christ. Pero nagsalita ang Ama, hindi. Yung anak ko lang ang pakinggan ninyo. Ibig sabihin, si Moses at si Elijah napulpil na kay Lord Jesus Christ. Tinuro lang nila si Jesus Christ, pero nung dumating na si Lord Jesus Christ, ang tanan na mga nirepresent nila ang fulfillment na kay Ginoong Jesucristo. Kaya sabi na Amahan, siya ang pakinggan ninyo. Kaya pa nawala, nung tumingin sila, wala na si Moses at si Elijah. Kung kay Ginoong Jesucristo, kung tayo po ay talagang puno ng Espiritu ni Jesucristo, nasunod na natin lahat yung utos doon kay Moses. Dahil tinapos na yon ni Jesus Christ. Jesus Christ is the fulfillment and the perfection of the law and righteousness. Amen ba? Okay, one natin ang Mount Tabor. May dalawa pa natitirang bundok. Kung saan makikita natin ang salvation. Last Friday, anong meron? Last Friday nga ba? Hindi, the other Friday. Good Friday. Mayroon nangyari sa isang bundok na walang gusto. Bakit to? Dahil ang itsura ng bundok na yun mukhang bungo. Di ba? Alam niyo ba pag ang lason, poison? Alam niyo yung poison kay may bungo, di ba? Di ba? Skull. Patay yan, patay. Kaya meron ka makita ng mga bote na may ilagay na gano'n na bungo, huwag mong galawin kay poison to. Pero mga minamahal, doon inilagay ng Ama yung anak niyang tagapagligtas sa bundok na mukhang bungo.
mas kilala sa tawag na Golgotha. Tinapos na ni Lord yung power ng kamatayan. Namatay siya para sa atin, para tayo ay mabuhay ng walang hanggan. Okay, that's Mount Golgotha, where the cross doon sinampay. Last mountain, kung saan umakyat at babalik si Lord Jesus Christ, Mount of Olives. O, nakakapangilabot, no? Pinapanindigan ako. Okay. Dahil ang sabi sa Bible, doon siya lalanding ulit. Now, hindi importante kung saan, hindi ko kayo ini-encourage na mag-ipon ng 200, 300,000 para makapunta sa Israel. Kasi kawawa naman tayo kung pupunta pa tayo para puntahan yung mga bundok na yon. Ang totoong bundok ng Panginoon ay walang iba kundi si Jesus Christ. So regardless, it's Ararat, it's Sinai, it's Carmel, sa dream, sa interpretation ni Daniel, ang bato na galing sa amahan, yun ang totoong bundok ng Diyos. Yun yung Psalms 91. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Okay, now listen up. May babasahin na po tayo. Ito na yung mensahe. Wow, haba na introduction, oh. Psalms 15. Sino ang gusto makaakyat sa bundok ni Lord? So, hindi po ito sa Pampanga, hindi ito sa Zamboanga. Wow, okay Magdaray, Pampanga, Zamboanga. Hindi ito sa Jerusalem. This is the Lord Jesus Christ. Paano tayo matagpuan ng Panginoon kay Jesucristo? Okay, Lord! Sabi ni David, Salmo ni David. 5 verses lang to. Psalms 15. O Ginoo, kinsa man ang magapuyo sa imong tabernakulo. Lord, who shall abide in your tabernacle? Who shall dwell in your holy mountain? Sino ang papapasukin ninyo na makapasok sa bundok ninyo, Lord? Ito na, ready na ba? Sabi ng amen. Di ba sabi ni Lord? Yun ang salvation ko, ang covenant ko, ang authority ko, ang kingdom ko, ang redemption ko, nandyan sa bundok. Hindi literal na bundok, please ha. Baka mamaya maghanap tayo na mataas na bundok. Pakita ninyo mga arbularyo, mga faith healer, mga espiritista. Iyon kasi akala nila bundok-bundukan lang. Ang tinuod na bundok ang estado sa espiritu. It's a spiritual climb. Kinsa man na magapuyo sa imong bungtod ba to? Nga balaan. Yan ha. Siya nga na nagalakaw sa matuid, tama? Matulid, gayud og nagabuhat sa pagkamatarong og siya nga na nagasulit. Gasulti. Sulit. Gasulti sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing. Okay, number 2 may mga parts. Ayaw ni Lord na pa nag-offering tayo ng sarili natin parang karne sa palengke. Gaano na kadami yung binigay mo kay Lord? Hindi ko maibigay tanan. Ako lang per kilo lang, per kilo. Ayaw ni Lord ng per kilo. Ang gusto, your whole, Romans 12:1, that you present your whole body as a living sacrifice. Huwag na chap-chapin. Buo, kinakailangan. Unang-una, nagsimula tayo sa paa, tiil. Check muna, sino yung makaakyat, sino yung makatira sa lugar mo, Lord, makaakyat sa bundok mo. Check natin yung paa. Naku, ayaw ko. Bakit? Daming patay na kuko. Walang problema, hindi man patay na kuko. Sabi ng Panginoon, baka mayroong athlete's foot, hindi mga gustuhan ng Ginoo. Now listen, alam niyo ba na isa sa mga pinakapaboritong part ni Lord ay paa? Uy, grabe. Sa inchik pa to, paboritong dimsum Adidas. Ang tiil. Sa iba pa, huwag naman Adidas. Pwede ba, Pastor? Pata lang.
Okay. Bata na meron sa paa, sa tiid. Hindi yung actual na paa natin ang titignan ni Lord kung ano ang size, kung maganda ang nakapedicure ba. Kumusta ang lakaw, ang lakad natin? Ang papapasukin ko, yung lumalakad ng matuwid. Okay? Sinong gusto mag-model karo? Brother Alan, anong huling ininom mo ngayong umaga? Kopi. Sige nga, maglakad ka nga pa mula Jesus Range hanggang doon sa kanang organ, keyboard. O, check niya ang lakad niya. Kape nga ininom nito. O, tama? Kape talaga ininom nito. Paano kung, thank you ha, paano kung Hinebra San Miguel kaya? Kumusta kaya lakad niyan kung yan tanduay, yan Kasi, ano ang tawag na sa'yo yan? Nanonood din yung mga taong lasing, hindi tama ang lakad. So maganda epekto ng kape, nakakagising. Di ba? Sabi ng Lord, ang papapasukin ko yung mga lakad ng gising, hindi yung lakad ng lasing. Matuwid na lakad ang gusto ko. Amen? Hindi nagsisigsag. Hindi kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Hindi tsa-tsa, mga minamahal. Isa pa harap, dalawa pa atras. Naku, patay tayo dyan. Paano ka maglilibing yan kung ang tugtog sa paglibing, tsa-tsa? May napanood ko sa lidan, ilibing nila ang patay. Ang request nung ilibing, pag ilibing na daw siya, ang tugtog, tsa-tsa. So, umabot na sa gabi bago sila nakapunta sa sementeryo. Kay tan 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 tapos tan tan tan. Diba? Sayaw ni Lord John. Ano ba yung cha-cha-cha-cha? Pabago-bago. Pabago-bago ang isip. Ayaw ni Lord yung pabago-bago ang isip. Walay blessing ang pabago-bago ang isip. Pag 2 beses ka mag-isip, pabago-bago, huwag ka na umasa ng blessing, sabi sa James. Do not turn to the right, do not turn to the left, maintain a straight walk. Paano ba ako makalakad ng tuwid? Simple lang po. Itanong nyo yung mga naglalakad sa dagat, saka yung mga nag-aararo sa bukid. Simple lang, para maging straight yung araro, at saka yung lakad sa dagat, huwag kang umistop para lumingon. The moment po na nasa gitna ka, either naglalakad ka sa beach o naglalakad ka sa bukid, nag-aararo, pag umistop ka sa gitna at lumingon ka, tuloy mo yung lakad mo, hindi nagyodiretso. Kaya nga sinabi sa Bible, huwag kang lingon ng lingon. Kalimutan mo na ang nakalipas. Lakad ka paharapan, diretso lang. Amen? So sabi ni Lord, una kong papapasukin yung mga tama ang paa. Ibig sabihin, tama ang lakad. Kaya nga bago pinadala ang mga disciples, hinugasan muna na Ginoong Jesucristo bago sila pinakomunyon. Uy, natay communion karton niya Bago, naalala ko yung Jesus Range natin last time ba, no? Nag-washing of the feet. Bago ka ipadala para mag-share, pahugas muna ta na ito mga tiil. Because we should be walking the talk. Hindi man lang ta mag-talk, but we are not walking our talk. We have to walk the talk. Ayun, amen ba? So, paa. Then, susunod. O ganun, pasado na paa nito, matuwid maglakad. Tignan naman natin kung matuwid naman ang dila nito. Dila naman ang kasunod. Layo naman nun. From tiil, akit na ko dire sa taas. Huwag siya nga nagasulti sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing. Dire, no? He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. Teka, sandali. Kasing-kasing pala. Pero may isang connection lang ito Para lang isang makina lang pala to. So check natin yung paa.
Then yung heart, saan ang tambutso ng heart? Makina, ang bibig. Speaketh the truth in his heart, siya nga dili magbutang-butang uban sa iyang dila. Tama ba? Ang basa ko? Dili magbutang-butang? Butang-butang uban sa iyang dila, ni magabuhat og kadautan sa iyang higala, ni mapagsipala batok sa iyang isig katawo. Yun pala, okay na. Maganda tong Bible mo, brad, English dito, Cebuano dito. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor. So after the walk check, let's check the heart and the tongue. Okay na? Kaya out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Imposible naman na we can be blessing God by our same mouth, tapos we are cursing our brethren and our neighbors with the same mouth. Di ba sinabi ni James? Wala kayo napansin mga igsoon, alos tanan may kapir, no? Kapir ang mata na ay kapir, ang kanan na may kapir sa kaliwa, ang taingak, dalawa, ang mata, ang buta sa ilong, dalawa. Di ba? Ang lips natin, upper, lower. Ang mga kamay natin, dalawa. Ang baga natin, dalawa. Ang kidney natin, dalawa. Ang paa natin, dalawa. Pero sabi ni Lord, bigyan ko lang kayo ng isang dila. Di ba? Isang dila, isang heart. Tama, no? Ang heart, isa lang. Isa din lang yung dila. Sabihin, sila na yung magka-partner. Madibilis natin makita yung itsura ng heart sa dila. Minsan nagtatago si heart, pero yung kapartner niya madaldal. Ako, mahirap naman ng mga Christians. Kita na ng mga Christians na ay gift of tongues. Ay, talaga, hindi wala akong gift of tongues. Hindi ba necessary ng gift of tongues na bla 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 bla. Kung marites ka na kay gift of tongues, yun lang, ibang tongues yun. Iba yung mga broadcast na to, no? So, dili ta mag-backbite, no? Hindi yun. Kasi ang puso natin, ingatan natin, mga minamahal, the truth, yung puso na may truth will not speak evil against his neighbor. Because hindi tinuod ang blessing God kung we are also kanang defaming. Sinisiraan natin yung mga kapwa natin. That's not really blessing God. Because God created man in His own image. Kaya sabi ng Panginoon, paano ako maniwala sa iyo na mahal mo ako, hindi mo nga ako nakita, pero yung nakita mo, hindi mo kayang mahalin. Diba? Dalawa na po yung nagsabi niyan. James at saka si John. Pareho sila nagsabi, warning. So, ang dila parang apoy. Para lang yung apoy maliit, pero lahat ng malalaking sunog nagsisimula sa maliit na apoy. So, gamitin natin yung dila natin sa tama. Amen ba? Para makasunod ta sa tabernakulo at makaakyat tayo sa bahay ng Panginoon. Amen ba? So, okay na. Walk. Okay na ba laman ng mga puso natin? Okay ba yung lumalabas sa dila natin? Okay na. Now, susunod na naman, verse 4. Okay, sabi nila, check. Okay yung paa nito. Check. Okay ang kasing-kasing nito. Check. Okay ang dila nito. Baba. Okay, now, check natin. Ano na naman? Ang mata. Agaya. Sana naman Paano ba ito? Ang dami naman check nito. Dahil palang checklist dito. Hindi po ako nagsulat nito kahit di pa po ako tao nakasulat na to. Ang nagsulat nito si David. Puno ng espiritu sa Ginoo. Whose eyes a vile person is content, but he honoreth them that fear the Lord. He that sweareth to his own hurt and changeth not. Sa Bisaya, sakang kinsang mga mata, ginatamay ang tawo nga dunot og kasing-kasing, apan ang nagatuhod siya sa mga nagakahadlok kang sa Ginoo. Kana pa.
So, ibig sabihin po, yung mata natin may discernment. Amen? Pag kayo po ay tumitingin ng mga binibili niyong pagkain, anong ginamit niyo bukod sa ilong? Ang mata, di ba? Kasi ang ginamit natin para malaman natin kung sariwa, presko, mata muna. Then, sabi nga, tinitignan, inaamoy-amoy, kinakamay-kamay. Di ba? Grabe nung pinipisit-pisit. So, tingnan natin mabuti. Mga minamahal, ano po, ihiwalay natin yung tao na ang heart ay puno ng evil doon sa mga tao na may takot at galang sa Panginoon. Doon ka maki-associate. Yun yung kapartner mo, yung mga taong may takot sa Diyos. Amen. Hello, tama po ba? Alam niyo ba kung sino yung lagi niyong tinitignan, nagiging kamukha natin? Kung sino yung lagi mong paboritong tignan? Tingnan ninyo ang mga mag-asawa sa katagalan, nagiging magkamukha. Magamaga ba naman yung mukha niya magisingan mo? Ang huling mukha na makita mo bago ka makatulog, ang asawa mo. Pagising mo sa umaga, yun na naman din ang mukha na makita mo. Sa pagkaon, yun din ang mukha na bandang uli, sabi, bagay talaga kayo, magkamukha kayo. Paano nangyari yun? Sa katagalan. Hindi lang asawa, yung mga nag-idol-idol ba? Yung mga teenager, di ba? Nakita mo, idol niya si ganito. Pati ang kilos, pati ang panamit, pati ang buhok. Mukha ka ng Koreano doon. Kasi K-pop. Di ba? Yan, mukha ng Koreano. Nakikita ko daw, marami mo yung people na nakita mo kung Koreano na. Kasi yung dami nilang poster, ang kwarto nila, ang cellphone nila. Ay nako, ang panoorin nila, kung ano yung pinapanood mo, maging kamukha mo. Biblical ba to? Yes. Dahil ang sabi ng Bible, kung nakita na natin si Jesucristo, magiging katulad niya tayo. O magiging katulad natin siya. Ano ba? Ito po sa Tagalog. Ano po? Kung sino, we shall be like Him as we behold Him. Ayun. Kaya nga, ingat lang ang tinitignan. Sino dito ang gusto palagi makita? Lord, I want to see your face. Lord, I want to see your glory. Meron naman mga ibang Christians na nanap naman, Lord, show me the demons, Lord. Lord, show me the evil spirit. Naku, ayoko naman na pray, ayoko naman na gift. Proud po gid na, uy, alam mo, grabe gift ko. Bakit? Lagi ako nakakakita ng demonyo. Ayoko yan. Pagka nakakita ako ng Christian na lagi demonyo nakita, ayokong sumama dyan. Bakit? Para makita mo na rin ang demonyo sa kanya. Kaya ang ating mga faces parang salamin. Amen. Okay. Meron ba example sa Bible na tao? Sister Sunsun, may tao ba na nababad sa presence ng Panginoon? Pagbaba niya, hindi na makita ang mukha niya. Si Moses. Hindi na makita yung mukha ni Moses kasi ang nakita niya yung glory ng Panginoon eh. Pagbaba niya, hindi na rin nila makita. Kung ano yung tinitignan natin, magiging kamukha natin. Okay? Now, patapos na po to. Praise the Lord. Verse 5, finally. Okay na paa. Okay na ang kasing-kasing. Okay na ang dila. Okay na ang mata. Pero may kamay ba dito na nabanggit? Yes. Verse 5. Parang hindi yata, makakatakot yata ito sabihin eh. Siya nga wala magapahulam sa iyang salapi aron patubuan ni magdawat og ganti batok ni adtong inosente. Siya nga na nagabuhat ni ining mga butanga dili gayud matarog. Hindi mamug. He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. Okay, that's the hand. Ang kamay lagi pala nakadikit sa pera, no? Sa bagay, totoo, tinood, dili. I have two hands, di ba? The left and the right, di ba? Alam niyo po, marami sa right gusto. Pero alam niyo pala, pag inaral natin mabuti, yung right hand is the giving hand. Ang kamay pala na pagawas, ang right, ang left pala pa-receive.
No? Receive yung kaliwa. So bakit? Sino dito gusto isa lang ng kamay? Wala. Kasi gusto ng iba, receive lang na receive. Di putulin na natin yung kanan mo. Di ba? Kasi gusto ko lang lang ng tanggap eh. Yun lang yung kaliwa. Pero itong right, ibig sabihin po niyan, kahit binigyan ni Lord ng ganyan, ang blessing, give and take. Give, take. Give, receive. Give, receive. Pero para ma-bless tayo, wag daw natin gawin sa madayang paraan. Ako, biglang pumasok ang mga Bombay yata dito. May Bombay ba dito sa Aurora? Alam nyo, sa Manila, maraming mga micro-business doon. Kawawa sila. Hindi ko alam kung maasenso ba sila. Kasi kinuhaan nila ng kapital ang mga Bombay. Ba't anong problema doon, Pastor Rick? Ito yung sinabi na 5-6. Yung kumikita dahil sa patubo. I don't think naman na pero ito sinasabi dito yung labis-labis na patubo. Grabe, labis-labis na patubo. Hindi maganda. Yung mang-isa ka sa kapwa mo. Yun po yung sinasabi dito. So I believe na tinutukoy dito ay lahat ng mga blessing natin nakukuha natin sa tamang paraan. Lihitimo at parehas. Ibig sabihin, tama ba? Hindi tayo nanlalamang ng kapwa. That's the very essence there. Hindi natin gustong lamangan yung kapwa natin. Amen ba? Okay, pag ito, dito ko na po i-close. Ang mga ito, ang paakyatin ko sa bundok ko at papasukin ko sa tabernakulo ko. Yan ang pulong sa Ginoo karong muntaga. Amen? So, our body should be offered to the Lord. Lord, use my kanang tanan, ang ulo ko, ang mata ko, ang tainga ko, ang bibig ko, ang kasing-kasing ko, ang lakad ko, ang kamay ko, kamot ko, gamitin po ninyo lahat. Kunin ninyo lahat. Huwag kayong mag-iwan. Amen ba? Okay. Tayo na tayong lahat sa presensya sa Ginoo. O, ayan na. Klaro ba ang pulong karong buntaga? Okay. Ngayon, meron tayo banal na hapunan. May importante ito kasi this is the covenant of the Lord, no? Sabay-sabay tayong kakain ng bread at saka iinom ng saro, ng bino. Ang Ginoong Jesucristo po ang nag-establish nito. This is declaring strongly expressing our faith that we are redeemed by the blood of Jesus Christ. Magsabi ng amen, tanan ng mga redeemed ng Panginoong Jesucristo. There is power in the blood. Amen? Ang protection nato karon ang blood ng Panginoong Jesucristo. Amen? Walay evil na makapasok sa ato, makasulod kung naatay application sa blood ng Ginoong Jesucristo. Makalapit tayo sa trono ng Panginoon because of the blood of Jesus Christ. Salamat, Lord, na naay blood ni Christ. So, ito i-distribute nating mga servant workers, servant leaders, dampo tayo sa Ginoo ba na, Lord, I receive the covenant, make me worthy. Kung nakakita ka pa ng dili good maayo, matuwid sa sa buhay ko, hindi pa maayos, patawarin niyo po ako. Make me worthy so I can receive healing. Make me worthy so I can receive forgiveness. Make me worthy so I can receive all the blessings of the Holy Communion. Lahat ng binayaran ni Jesus Christ doon, makarating sa akin. Sige, i-distribute natin. Ayan, praise the Lord. Thank you. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight. And now I am happy all the way. Sino po makakalam ng kanta na to?
at the cross. Kanta tayo. Where I first saw the light and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight. And now I am happy all the way. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Yes, the powerful blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white. For the last time, oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Yes, Lord. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Lahat ba nabigyan na? Okay na? Nang gabi na ang ating Lord Jesus ay ibitray, nagkaroon po siya ng espesyal na panahon with the disciples. Kinuha ang tinapay, pinagputol-putol ito, pinagpira-piraso at nagdasal, nanalangin. Matapos makapanalangin, sinabi ng Ginoong Jesucristo, kunin ninyo at kanin. Ang tinapay na ito ang sakuring katawan na pinaghahati-hati at pinagpuputol-putol para sa inyo. Kainin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mga minamahal, ang pangako ng Panginoon sa mga sugat sa lawas ni Ginoong Jesucristo, maayo na kitang tanan. Wala na tayong mga sakit. Kinuha ni Jesucristo ang tanan nating mga sakit. So thank you, Lord, by the stripes, sa mga sugat mo, Lord, magaling na kami. And Lord, we receive this in Jesus' name. Let's all partake of the bread. Mga minamahal, and receive your healing. Receive your healing. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Healing sa mind, healing sa heart, healing sa soul, healing sa mga lawas, sa mga katawan ng mga sakit-sakit sa katawan, healing sa finances, healing sa relationships. Jesus Christ is the healer. Thank you, Lord. Salamat. Salamat, Lord. At na makakain sila ng tinapay, kinuha naman ni Jesucristo ang kopa, ang saro na may bino. At na makapanalangin, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kunin ninyo ang kopa na ito na may bino, ito ang dugo ng aking bagong tipan. Sa tuwing iniinom natin ito, mga minamahal, kinain ang tinapay at ininom ang bino, ating ini-express ang ating faith na ang Ginoong Jesucristo namatay, nabuhay, umakyat sa langit at hinihintay nating babalik para sa ating lahat. So inumin po natin ang saro na meron na po tayong covenant at kapatawaran at access to the throne. Thank you, Lord. Let's drink of the cup. Thank you, thank you. Praise the Lord. God is good. Salamat, Lord. Awitin natin. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Again, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich,
of what the Lord has done for us. Give thanks. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Mga minamahal, pwede kayo umupo sandali. Hingi ako ng 5 minutes lang. Opo, kasi po, bago po tayo ibigay sa iba pang part, offering, tithes, etc., ano pa man, gusto ko mag-altar call. Now, marami naman tayo, siguro the fact na lumapit kayo sa altar, kung may mga special needs kayo, maniwala po tayo na ang Panginoon ang mag-answer sa prayers natin. Kung kailangan mo ng healing, actually, pinagaling na tayo ni Lord, pero just to affirm, reaffirm, mga minamahal, lapit lang po, doon lang dire. Okay, lapit lang tayo, mga naniwala na gagaling sila ng Panginoon, lumapit po tayo. Yung pong may mga iba pang special prayer needs, I am inviting you to come to the altar. Okay, those of you that are in need of healing, those of you that are in need of breakthroughs and opportunities and openings, ano po, okay, praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. When you come to the Lord believing. When you take the step of faith, ano po, believe. Sabi, hindi paalisin ni Lord ang mga lumapit sa Kanya na naniwala na walang dala. Praise God. Tapos natin ating mga kamay, mga minamahal. Whatever that need is, I want you to offer. I want you to surrender that need. Surrender that prayer request sa paanan ng Panginoong Yesus ngayong umaga. Walay aalis dito na hindi i-answer sa Ginoo ang prayer. Thank you, Father. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ, He reigns. He's sovereign. He answers prayers. He heals every sickness. He heals every disease. Oh, Sharabakandi Yorobokia, Larababakandi Yorobase. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus. Baruch ata Adonai, Elohai no milikha ulam, Yeshua HaMashiach Adonai. Father God, Abba Father, in the name of Jesus, Holy Spirit, miracle hour, miracle time. Lord, ang mga anak ninyo na lumapit ngayong umaga, na naniniwala na sila po ay lalabas, na ang kanilang mga lawas, ang kanilang mga katawan ay magaling na. Yes, Lord, ano man yan, sakit na yan, we declare, we rebuke the spirit of infirmity, we rebuke the disease, in Jesus' name. Lay your hands upon your people this morning. Holy Spirit, breathe on them. Holy Spirit, lay your hands, Lord Jesus. Lord, salamat sa mga physical healing ngayong umaga. Marami po ngayon ang naka-receive ng kagalingan sa kanilang katawan. Maraming naka-receive ng kagalingan sa kanilang mga isip. Maraming naka-receive ng kagalingan sa kanilang mga puso, Lord. Father, hindi lang po yung healing, Lord, yung mga anak ninyo na meron pong mga matitinding financial needs ngayon, na kinakailangan pong makalabas sa pagkakautang o kinakailangan pong magkaroon ng mga opportunities na humihingi ng mga openings. Right now, we declare open heavens. Magbubukas ka ng langit, magbubukas ka ng mga koneksyon. We are calling the blessing of God from the north, from the south, from the east and the west, na pumasok, dumating sa buhay ng inyong mga anak. Hindi ka madamot na Diyos, Amahan. Hindi ka madamot na Diyos, Amahan. Binigay ninyo ang buong buo sa Jesucristo. Ibibigay ninyo sa amin lahat ng mga needs na inyong mga anak. My God shall supply and provide all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus our Lord. Thank you for breakthroughs. Thank you for openings. Thank you, Lord, for healing of relationship. Thank you, Lord, for touching the loved one kung gusto mo masave yung mga family members. Salvation of loved ones. Salvation of family members, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa mga Panginoon. Blessing at panalangin sa kanilang mga businesses. Lord God, salamat sa mga connection. Oh, thank you, Father. All the glory goes to you. We are healed. We receive the blessing. And all the glory goes to you, Father. In Jesus' name we pray. And amen. And amen. And amen. Praise God. Receive your healing. Receive your answers. Go with the blessing of the Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Salamat, Lord. Salamat. Salamat.